Dominant Protector. Credit to the author. 681 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa iyo ang pera. Walang oras si Coldy na makipag-chat kay Direk Wolf. Binasag niya ang phone niya sa gilid at nagmadaling maghanap ng mga katulong. Dapat niyang ipaalam kay Master Bing ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Kumalat ang balita sa media. Gayunpaman, ito ay hindi pa rin alam ng mga mamamayan dahil ang media ay nangangailangan ng oras upang magsulat ng mga artikulo. Nasa preparation stage pa lang sila at hindi pa sila naglalabas ng balita. Maging ang mga channel sa telebisyon ay nag-o-overtime para i-edit ang news conference, at ipapalabas nila ito kaagad kapag handa na ito. Suray-suray si Coldy habang sumusugod sa silid ni Master Bing. Master Bing, hindi maganda. Nabigo ang aming plano. Binabasa ni Master Bing ang prequel sa nobela ni Fishman 2, So Pure, So Flirtatious. Ito ay isang medyo nakakapreskong urban fiction. Ini-imagine niya na siya ang bida at nambubuli sa isa sa mga supporting role nang pigilan siya ni Coldy. Higroff, ano ang sinisigawan mo? Aling plano ang nabigo? Master Bing, tinawagan lang ako ni Direk Wolf. Nalaman na ni Dr. Larkin's medical company ang dahilan sa likod ng mga walang malay na estudyante ng first school. Nalasan na sila at nakilala pa nila ang uri ng lason. Ito ay tinatawag na Deadly 7 Herbs Poison at gumawa sila ng antidote para dito. Natarante si Coldy. Imposible. Ibinuko ni Sumaowang ang kanyang bibig bago pa masabi ni Master Bing, ang Deadly 7 Herbs Poison ay 1,000 taon na lason, at walang lunas dito. Ni hindi ko alam kung ano ang antidote para dito. Paano sila magkakaroon ng mga compound para dito? Hindi ko alam. Ipinasa lang sa akin ni Direk Wolf ang impormasyon. Ibinalita lang ni Coldy ang gustong sabihin ni Direk Wolf. Buksan mo ang telebisyon. Kung totoo, dapat nasa balita. Kumunat ang noo ni Master Bing. Narinig na niya ang tungkol sa kumpanyang medikal ng Dr. Larkins. Ito ay isang kamakailang itinatag na kumpanya na nasa sentro ng atensyon ngayon. Inilagay nila ang kanilang sarili sa ilalim ng spotlight sa auction ng House York. Baka may panlaban talaga sila para dito. Kung hindi, paano nila nalaman na ang lason ay tinatawag na Deadly 7 Herbs Poison? Agad na binuksan ni Coldy ang telebisyon, at nagkataong ipinapalabas nito ang komperensya ng balita ng Dr. Larkin's Medical Company. Nagulat ang lahat sa kwarto nang makita nila si Fatty Boy na nag-uusap ng maluwag ngunit may kumpiyansa. Galit na nagngangalit si Master Bing. Labis siyang natuwa nang marinig na nalason si Cheryl, ngunit sa isang kisap mata, isang antidote sa Deadly 7 Herbs Poison ang nilikha ng kumpanyang medikal ng Miracle Dr. Larkins. Imposible, imposible. Nanlaki ang mata ni Sumaowang sa gulat. Napuno ng di paniniwala ang kanyang mukha, ito ay 1,000 taong lason na walang lunas. Kahit na makilala nila ang lason, imposibleng gawin ang panlunas sa napakaikling panahon, kahit na ang taong iyon. Ang taong binanggit ni Sumaowang ay ang tanging nakatalo sa kanya at ang tanging bangungot niya. Gayunpaman, imposible pa nga para sa taong iyon na gumawa ng isang panlunas sa loob ng napakaikling yugto ng panahon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harapan nila at si Sumaowang ay walang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Kung tutuusin, hindi dapat peke ang balita. Kung ang kumpanyang medikal ng Miracle Dr. Larkins ay hindi lumikha ng isang antidote ngunit sinabi ito, ang kumpanya ay magdurusa ng husto kapag ito ay nalantad. Ito ay medyo nakamamatay sa isang bagong tatag na kumpanya. Nainis si Master Bing nang muling bumulong si Sumaowang ng, imposible, at sumimangot, tama na. Kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, iba na ang iisipin natin. Hindi inakala ni Master Bing na si Sumaowang ay napakarupok na hindi niya nakayanan kahit isang suntok. Hindi siya nasaraan ng loob ng gumuho ang kanyang Irving skyscraper. Sa halip, iniisip niya kung paano babayaran ito ni Terence. Siyempre, ganito ang naisip ni Master Bing dahil hindi niya alam ang deadline ng Deadly 7 Herbs Poison. Si Sumaowang lang ang nakakaalam kung gaano nakakakilabot ang Deadly 7 Herbs Poison.
Sigurado siyang gagawin ng lason ang trabaho dahil wala man lang siyang panlunas dito. Paano magkakaroon nito ang isang ordinaryong ospital? Hindi niya naisip ang kumpanyang medikal ng Miracle Dr. Larkins na lumikha ng isang panlunas para sa deadly 7 herbs poison. Hindi siya makapaniwala ngunit pinilit siya ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat, natukoy nila ang sanhi ng pagkawala ng malay ng mga estudyante at itinuro ang pangalan ng lason. Sa madaling salita, dapat silang magkaroon ng antas ng pangunawa tungkol sa lason, kaya ang antidote ay totoo. Kung ang isang antidote ay maaaring gawin o hindi ay walang kinalaman sa Miracle Dr. Larkins na medikal na kumpanya. Kung wala silang kakayahan, bakit nila kinuha ang trabaho? Parang sanay sila. Miracle Dr. Larkins, Martin. Dati, hindi gaanong inisip ni Sumaowang si Martin sa kanyang mga mata. Kahit na si Martin ay binigyan ng karangalan ng Miracle Doctor, ang mga nakatagong noble house na iyon ay may sariling Imperial Doctor, at si Sumaowang ay isa sa mga Imperial Doctor ni House Hale. Ngunit ngayon, kailangang harapin ni Sumaowang si Martin ng husto dahil parang gusto niyang may mga kasanayan siya. Martin, pinapanood kita. Kakalabanin kita. Nang ipalabas ang balita, ipinaalam din kay Stanley at pinayagang umuwi mula sa paaralan. Pagka-uwi niya, natakot siya pero excited at the same time. Natuwa siya sa kalokohan. First time niyang gumawa ng isang bagay na kasing sama ng paglason sa iba. Nang makita niyang isinugod ng ambulansya ang 28 estudyante sa ospital at binigyan ng malubhang sakit, na puno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ang kanyang puso. Gayunpaman, bumalot sa kanya ang matinding pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ito ay 28 buhay. Kung mamatay silang lahat, magiging kriminal siya. Nang mabaygo ang ospital na masuri ang dahilan, bahagyang nakahinga si Gaul Stanley. Kahit na nilason niya ang mga estudyanteng iyon, ngunit wala silang anumang ebidensya. Kung hindi makapagbigay ng sagot ang ospital sa publiko, matatapos lang ang kaganapan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng kaganapan, isang kumpanya na tinatawag na Miracle Dr. Larkins na medikal na kumpanya ay nag-host ng isang komperensya ng balita. Hindi lamang nila nalaman ang sanhi ng pagkakoma, ngunit ibinigay din nila sa pulisya ang mga tambalan ng deadly 7 herbs poison. Nangangahulugan iyon na mabilis na masisimulan ng pulisya ang kanilang investigasyon. Kapag iniimbestigahan nila ang pagkain mula sa kanilang dining hall, madali nilang mahuhuli ni Leandro ang mga hinala ng pulis. Natarante si Stanley. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Leandro. Kinailangan niyang talakayin ang solusyon kay Leandro. Hindi naman sila makapaghintay na kumatok ang mga pulis sa kanilang pintuan, di ba? Katatapos lang ni Leandro sa kanyang kidney transplant at na-enjoy niya ang magandang sikat ng araw sa labas ng bintana sa kama. Pakiramdam niya ay napakasarap ng buhay. Sa bagong kidney, naramdaman niyang naibalik niya ang kumpiyansa bilang lalaki. Nagring ang telepono ni Leandro at natuklas ang galing ito kay Stanley. 682. Sinagot ni Leandro ang tawag, "Stanley, magandang balita, matagumpay ang aking kidney transplant at ibabalik ko ang aking tiwala bilang isang lalaki sa lalong madaling panahon." Leandro bro, bad news, ang lason natin ay na-detect ng isang kumpanya na tinatawag na Miracle Dr. Larkins Medical Company. Nagsumbong na sila sa pulis. Sa tingin mo ba pupunta tayo ng pulis? Wala sa mood si Stanley na batiin si Leandro dahil napuno ng takot ang kanyang puso. Ano? Na-detect nila ito sa lalong madaling panahon. No way. Nagulat din si Leandro. Hindi niya akalain na ganito kabilis ang galaw ng kalaban. Hindi ba ang deadly 7 herbs poison na ito ay 1,000 taong lason? Hindi ba alam ang lunas? Parang si Sumaowang sa ilalim ni Master Bing ay hindi masyadong maaasahan. Sakto, Leandro bro, anong gagawin natin? Ayokong makulong. Bata pa ako. Lalong kinilabutan si Stanley nang marinig ang kaba sa boses ni Leandro. Huwag kang mag-alala, Stanley, tatanungin ko ang tatay ko ngayon. Nakahanap na si Master Bing ng isang tao bilang scapegoat natin. Kahit na may mangyari, gagawin ko ang lahat ng responsibilidad nang hindi ito ikokonekta sa iyo. Inaliw ni Leandro si Stanley. Mabuti iyon.
Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Stanley. So wala na akong kailangan gawin. Kung may dumating na pulis at tanungin ako, sasabihin ko bang wala akong alam tungkol dito? Ma'am, don't say anything. Kung magtatanong sila, sabihin mo na pumunta sila at tanungin ako at magpanggap na wala kang kinalaman dito. Sagot ni Leandro. Okay, naiintindihan ko. Nagpasalamat si Stanley. As expected kay Leandro bro. Hindi niya itinulak ang kanyang mga responsibilidad. Tinapos ni Leandro ang tawag at agad na tinawag ang kanyang ama. Si Fabian ay nasa labas ng silid at binuksan na lamang niya ang telebisyon upang makita ang balita tungkol sa kaganapan ng pagkalaso na nangyari sa unang paaralan. Habang nanonood siya, tinawag siya ni Leandro sa loob. Dad, nalantad na tayo. Bilisan mo at tawagan mo si Master Bing. Huwag mo akong pananagutan dito. Imposibleng manatiling kalmado si Leandro dahil natatakot siyang makulong. Nakatanggap lang siya ng malusog na bato at dapat ay i-enjoy niya ang buhay. Hindi siya mabulok sa kulungan, tumawag lang si Stanley na nagsasabi sa akin kung paano natagpuan ng lahat ng kumpanyang medikal ng Miracle Dr. Larkins ang dahilan ng koma, at inabisuhan nila ang pulis. Nanonood lang din ako ng balita. Seryosong tumango si Fabian. Tatawagan ko ngayon si Master Bing. Bagamat inayos niya ang lahat, kailangan nating mag-double check. Okay, Dad, please make sure it's okay. Ayokong makulong. Paalala ni Leandro. I won't. Paano kaya kita mapapakulong? Ikinaway ni Fabian ang kanyang mga kamay at nagdayo kay Coldy. Matandang song. Sinagot ni Coldy ang tawag ni Fabian at halos alam niya kung bakit siya tumawag. Kaya naman, nagsalita siya bago nagtanong si Fabian, aayusin ko ang isang tao na sumuko sa pulis ngayon din. Kung imbestigahan ng pulis si Leandro, sabihin kay Leandro na gamitin ang kasabihang ito. Tungkol sa iba pang bagay, tutulungan ka ni Master Bing na ayusin ito. Sinabi ni Coldy kay Fabian ang kailangang sabihin ni Leandro at sa wakas ay kumalma si Fabian. Gamit ang mga compound ng Deadly 7 Herbs Poison na ibinigay ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, mabilis na natagpuan ng pulisya ang mga dosis ng mga Avalon Ian Herbs na ito sa pagkain. Matalino ang lason. Isang damo lang ang inilagay nila sa isang ulam. Ang mga halamang gamot sa sarili nito ay ligtas. Kahit na ang ilan sa mga ito ay pinaghalo ay maaari pang ayusin at palakasin ang bato. Gayunpaman, ang 7 halamang pinaghalo ay lubhang nakakalason, at iyon ang dahilan kung bakit minorya lamang ng mga estudyante ang nalason. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga mag-aaral ang nag-order ng lahat ng 7 pagkain at kumain ng mga ito. Para sa mga mag-aaral na kumakain lamang ng 2 o 3 pinggan, hindi sila malalason. Matapos mahanap ang pinagmulan ng lason, mabilis na nagayos ang pulisya ng isang team para imbestigahan ang dining hall ng paaralan. Walang alinlangan, mabilis na itinuro ng pulisya ang mga sospek kina Leandro at Stanley, na pumunta sa dining hall bago ang lahat. Ayon sa chef, tanging sina Leandro at Stanley lamang ang humipon ng pagkain sa kusina ng mag-isa, at maliban doon, walang ibang nakipag-ugnayan dito. Matapos kumpirmahin na walang motibo ang chef, tinutukan ng pulis sina Leandro at Stanley. Hindi inaasahan ni Leandro na ganoon kabilis ang pagkilos ng mga pulis. Kumatok sila sa kanyang pinto hindi nagtagal pagkatapos siyang tawagin ni Stanley. Hello, I am Wayne, Starfield's first team leader. This is my ID. Mabilis na dumating si Wayne at sinalubong siya ng ama ni Leandro na si Fabian. Hello, Officer Lane? Nandito ka na sa wakas, ang galing. Mabilis na kinamayan ni Fabian ang mga kamay ni Wayne na ikinagulat ni Wayne. Siya ay naroon upang arestuhin ang kanyang anak. Bakit ba ang hilig niya dito? Mr. Song? Bakit? Anabangan mo ba ang pagdating ko? Nagtatakang tanong ni Wayne. Oo, ang anak ko, si Leandro, naging absent-minded at self-abased matapos siyang saktan ng isang kidney trafficking company. Kinuha ang isa niyang kidney. Gusto kong tumawag ng pulis, pero hindi siya pumayag kahit anong mangyari dahil natatakot siyang maghayganti ang mga kriminal. Malungkot na bumantong hininga si Fabian, naaawa ako sa anak ko. Dahil nandito ka, pakiusap hikayatin siya.
Sabihin mo sa kanya na sumama sa iyo para arestuhin ang mga kriminal. Ha! Hindi nakaimik si Wayne. Hindi niya akalain na si Leandro ay biktima rin ng kumpanya ng kidney trafficking. Parang hindi ito kasing simple ng iniisip niya. Nagkaroon ba ng lihim na motibo? Nagpa siya siyang kausapin si Leandro, ganun ba? Nasaan si Leandro ngayon? Nasa loob ng kwarto. Tinatawanan daw siya ng mga estudyante at kinukutsa siya sa school dahil iisa lang daw ang kidney niya. Hindi na raw siya lalaki, kundi eunuch. Napabuntong hininga si Fabian habang nagsasalita, nanunuya sila at sinabing ibinente niya ang kanyang kidney para makabili ng ID, pero Officer Lane, kailangan ba niyang ibenta ang kanyang kidney kasama ang financial condition ng pamilya namin? Hindi man ako ganoon kay Oman, at least CEO ako ng isang entertainment center, di ba? Hindi ba ako makakabili ng ID? Hindi kailanman naisip ito ni Wayne. Sa kabaligtaran, naawa siya kay Leandro matapos makinig sa mga salita ni Fabian. Gayunpaman, paano nilaso ni Leandro ang pagkain at pagkatapos ay na-hospital? Napansin niyang kakaiba ito at nagtanong, si Leandro ba ay pumasok sa paaralan ngayon? Ayon sa aming pagsisiyasat, si Leandro ay dapat nasa paaralan ngayon. Bakit siya na-hospital muli? 683. Well, hindi pa ako tapos. Nagdusa siya sa school dahil kinukutsa siya ng ibang mga bata, at naisip ko na kung patuloy na maghihirap si Leandro, baka mabaliw siya at gumawa ng mga aksyon na maaaring pagsisihan niya. Siya lang ang anak ko. Patuloy ni Fabian, kaya nakipag-ugnayan ako sa isang itim na ahensya at bumili ng isa pang kidney para kay Leandro. Katatapos lang niya sa kanyang kidney transplant at nagpapahinga siya sa loob. Bumili ka ng isa pang kidney para sa kanya. At kakatapos lang niya ng transplant. Lalong nabigla si Wayne. So inoperahan ka agad si Leandro pagkatapos niyang lason ang mga estudyante. Anong kahusayan? Alam ko rin na labag sa batas ang pagbili ng mga organ sa pamamagitan ng mga ahensya, ngunit dapat mong maunawaan ang aking damdamin bilang isang magulang. Napabuntong hininga si Fabian, kung paparusahan mo ang isang tao, parusahan mo ako. Hindi ko nahahayaang ibalik ni Leandro ang kanyang bato. Hindi niya kayang mawala ito. Ibinalik lang niya ang kanyang kumpiyansa bilang isang lalaki at nagsimulang muling sumaya. Mangyaring huwag sirain ang kanyang buhay. Natagpuan ito ni Wayne na kakaiba. Ano ang kakaibang tunog nito? Nilason ba ni Leandro ang pagkain o hindi? Tungkol sa ahensya. Magpapanggap akong hindi ko alam. Gayunpaman, may iba pa akong gustong itanong kay Leandro. Pwede ko ba siyang makausap mag-isa? Tanong ni Wayne. Dahil nagkaroon na ng kidney transplant si Leandro, wala nang saysay na tingnan pa ang ahensya dahil biktima na siya. Oo nga naman, kaya mo. Pakisuyo siya at ibalik ang tiwala niya para makabalik siya sa paaralan. Pumayag naman si Fabian. Tumango si Wayne. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya si Leandro na nakahiga sa hospital bed. Natural na nakita ni Leandro si Wayne na nakasuot ng uniforme. Bahagya siyang nag-alinlangan at malumanay na binati siya, "Hello, officer. Kung nandito ka para hilingin sa akin na tumulong sa pagkuha ng ebidensya para sa kidney trafficking company. Ayokong pumunta. I don't want to lose face them again, and I've had enough. I don't want them to seek revenge on me. But, if you are asking about the school's coma event, I really that I did not. I confess that I didn't coma event. I really that I did not. I confess that I didn't coma event." Hindi ko akalain na magiging ganito kabigat ang kahihinatnan. Natigilan si Wayne sa prangka na pag-amin ni Leandro. Hindi niya akalain na aamin si Leandro sa sandaling pumasok siya sa silid. Parang sobrang stress ang naipon niya at ipinagtapat ang lahat. Hindi nagamit ang psychological tactics na inihanda niya. Sa halip, naniniwala si Wayne na may higit pa sa kwento. Dahil sa kanyang pakikiramay kay Leandro bilang biktima, ayaw niyang maging kriminal ang isang high school boy. Marahil, may higit pa sa likod nito. Ayon sa kanya, kung hindi niya talaga intensyon, ano iyon? Leandro, hindi ko alam kung ano talaga ang intensyon mo, pero dahil inamin mo na ikaw ang naglason sa mga estudyante, alam mo ba kung anong kahihinatnan ang gagawin mo? Ito ay pagpatay.
Alam mo ba kung gaano kabigat ang mga kaso? Seryosong sambat ni Wayne. Hindi ko alam na lason iyon. Hindi ko talaga ginawa, at ayokong magtapos ng ganito. Paumanhin, pasensya na. Napahawak si Leandro sa kanyang buhok sa sakit at inis. Hindi mo alam na lason iyon. Saka sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Kumunat ang noo ni Wayne at nagtanong. Pero kung sasabihin ko sa iyo, huhulihin mo ang aking kamag-anak. Hindi ko alam na lason pala ang ibinigay niya sa akin. Tila nahihirapan si Leandro, ngunit sa katunayan, mas mahalagang, mga pahiwatig, ang kanyang isiniwalat. Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Wayne. Gaya ng inaasahan, marami pang nasa likod ng kwento. Kung iyon ang kaso, ibig sabihin ay hindi si Leandro ang may pakanan nito. Sa sinabi niya, biktima rin siya. Kaya naman, nagsalita si Wayne, Leandro, dapat mong sabihin sa akin ang totoo ngayon, o, inaako mo ang pananagutan para sa krimen ng ibang tao, naiintindihan mo ba? Gayunpaman, ito ay talagang walang kinalaman sa iyo, maaari naming bawasan ang iyong parusa. Maaaring laman lang parusa kung isasaalang-alang na ito ang iyong unang pagkakataon at isang pasyente. Napabuntong hininga si Leandro at medyo nag-alinlangan bago nagsalita, kung hindi mo ako parurusahan, paparusahan mo ba ang aking kamag-anak? Siya ba ay mahahatulan ng kamatayan? Kung ito ay walang masyadong kinalaman sa iyo, maaaring bawasan ang iyong penalty o maaaring wala ka man lang parusa. Gayunpaman, kung kamag-anak mo ang mastermind, sa kanya sasagutin ang mga kaso. Kung siya ay masentensyahan ng kamatayan o hindi, depende sa kanyang motibo at saloobin sa pag-amin sa kanyang kasalanan. Siyempre, depende rin ito sa huling hatol ng korte. Sagot ni Wayne. Fine. Malalaman mo sa investigasyon kahit hindi ko sabihin sa iyo, tumango si Leandro at naalala, nagsimula ang lahat noong kinuha ang kidney ko. Pinagtawanan ako ng lahat ng mga kaklase ko pagkatapos kong mawala ng kidney at tumingin sila sa akin ng kakaiba. May iba pang ang palihim na nagsabi na hindi na ako buong lalaki kundi isang beteng na ginawang batik sa akin. Ang iba sa kanila ay nawala na ako ng ID. Dignidad. Nasusuklam ako sa kanila, at hindi nila naiintindihan kung gaano kasakit ang naramdaman ko. At pagkatapos, tumango si Wayne at nagsimulang maawa kay Leandro. Nawala na siya ng kidney at kinutya siya ng iba. Binayaran ko ang lahat para tumambay sa tabi ng karagatan, pero ganoon ang pakikitungo nila sa akin. Kinukutya nila ako at kinasusuklaman ko sila, kaya gusto kong maghayganti. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Leandro. Coutinho. Paano mo naisip ang maghayganti? Nag-isip si Wayne. Ito ba ang motibo sa likod ng kanyang aksyon? Hindi ko alam kung paano maghayganti para sa sarili ko at sa mga oras na ito, ngunit binisita ako ng isa sa aking mga kamag-anak. Sinabi ko sa kanya ang aking mga saloobin at sinabi niya na tutulungan niya ako. Sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat. Tinulungan niya akong bumuo ng isang plano upang asarin sila. Sinabi niya sa akin na maglagay ng laxative sa kanilang pagkain, kaya kailangan nilang pumunta sa banyo sa oras ng klase, at lahat sila ay mawawalan ng palikuran sa paaralan, at lahat sila ay mawawalan ng palikuran sa paaralan. Dignidad. Malalaman nila kung gaano kasakit ang kutsain ng iba kaya ko silang pagtawanan sa lahat ng gusto ko. Laxative. Kumunat ang noo ni Wayne. Kung nilagyan lang ni Leandro ng laxatives ang pagkain nila, hindi masasabing offense ang ginawa niya. Kung walang matinding epekto, kapilyuhan lang iyon, kalokohan. Oo. Pero hindi ko alam kung saan bibili ng laxatives, and I didn't dare to buy them randomly. Natatakot ako na baka masaktan ng mga kaklase ko kung sobrang lakas ng dosage. Tumango si Leandro. 684. I just wanted to teach them a lesson and I don't want them to end up in the hospital. Well, the relative who came with the idea was in the medical business, so I asked him to get some laxatives for me. Ang laxative ba na binili niya para sa iyo ay ang lason na inilagay mo sa pagkain? Tumango si Wayne at nagpatuloy sa pagtatanong. Oo. Pero hindi niya sinabi sa akin na lason iyon. Isa daw itong uri ng laxative.
Pagpapatuloy ni Leandro, sabi niya, ang laxative ay ginawa mula sa 7 uri ng halamang gamot na may maliliit na side effect. Gayunpaman, ang epekto ay masyadong mabigat kung gagawin ko ang lahat ng mga mag-aaral sa paaralan na magduso mula sa pagtatae. Kaya, sinabi niya sa akin na sila ay magduruso lamang ng pagtatae kung sila ay makakain ng iba't ibang uri ng herbs. Hindi magiging kainahinala. Tumango si Wayne. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Leandro, malamang na ginamit siya ng kanyang kamag-anak. Kung tutuusin, ang ideya at ang mga laxative na ginamit upang maisakatuparan ang plano ay ibinigay ng kanyang kamag-anak. Si Leandro ay walang iba kundi isang biktima na nalinlang. Mula sa lasong ibinigay ng kamag-anak ni Leandro, imposibleng mapagkamala ng kanyang kamag-anak na laxative ang lason. Malinaw na ginawa ito ng may maingat na pagsasaalang-alang. Si Leandro ay isang tulala din sa pagsunod sa sinabi sa kanya na gawin ng hindi nag-iisip. Ano ang kamag-anak mong pangalan? Tanong ni Wayne. Ang kanyang pangalan ay Molten Jean, ang aking tiyuhin, ang malayong kamag-anak ni Gerald, sagot ni Leandro. Tumango si Wayne at nang magpapatuloy na sana siya, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Wayne at mabilis na kinuha ng makitang galing ito sa istasyon, si Wayne, magsalita. Nang Koponan Lane, may isang tao na tinatawag na Molten na dumating upang isuko ang kanyang sarili, na nagsasabi na siya ang utak sa likod ng pagkalason sa unang paaralan. Ang tawag ay mula sa isa sa mga nasasakupan ni Wayne. Oh, understood. Babalik ako agad. Naisip ni Wayne na ito ay masyadong nagkataon. Sa sandaling ginawa niya lamang na aminin ni Leandro ang pangalan ng sospek, pumunta ang sospek upang isuko ang sarili. Gayunpaman, hindi na nagduda si Wayne sa mga salita ni Leandro. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, binalikan niya si Leandro, Leandro, bagamat biktima ka rin, pananagutan mo pa rin. Huwag umalis sa Starfield hanggat hindi natatapos ang kaso. Okay. Tumango si Leandro, ma-hospital ako saglit at hindi ako lalabas. Hindi mo kailangang matakot ngayon. Itinigil na ng puwersa ng pulisya ang kumpanya ng kidney trafficking, kaya hindi mo na kailangang ma-pressure pa. Nagpatuloy si Wayne, umaasa kami na maaari kang maging saksi at akusahan ang kumpanya ng kidney trafficking. Ano? Nahuli na sila. Nagulat si Leandro. Katatapos lang niya ng kidney transplant noong tanghali at nahuli sila sa loob ng maikling panahon. Anong kahusayan? Oo. Tuluyan nang naalis ang kidney trafficking company. Siyempre, kung nag-aalala ka na maghihiganti sila sa iyo, we can arrange a team to protect you kapag na-hospital ka. Si Leandro ay hindi talaga natatakot sa paghihiganti mula sa organisasyong kriminal. Ito ay isang kasinungalingan lamang para sa kapakanan ng pagkalito kay Wayne. Gayunpaman, nang marinig niya na ang kumpanya ng trafficking ay naalis, si Leandro ay naantig. Nahuli ba nila si Jerwin? Sa puso ni Leandro, kinasusuklaman pa rin niya si Jerwin. Pagkatapos ng lahat, si Jerwin ay ang taong kumuha ng kanyang bato. Para kay Terence, hindi na siya kinasusuklaman ni Leandro. Ang organ ni Terence ay inilipat sa kanyang katawan. Bakit kapuputin pa rin siya nito? Dapat niyang kawan si Terence higit sa anupaman. Isang grandmaster na nawalan ng kidney, anong biro? Narinig niya mula kay Heibaw Bro na si Terence ay isang master ng Golden Division. Kung siya ay may bato ng isang Gintong Division Master, siya rin ba ay nagtataglay ng kakayahan ng Gintong Division? Hindi niya kailangan lahat, kalahati ay higit pa sa sapat. Nagpantasya si Leandro tungkol sa kanyang potensyal na kapangyarihan, nagpaplanong subukan ang kanyang kakayahan pagkatapos niyang ganap na mabawi. Kaya naman, nang mabalitaan ni Leandro na ang kumpanya ng kidney trafficking ay ganap na naalis, nakaramdam siya ng mahusay at pagkatapos ay nagulat. Wala siyang magawa kay Jerwin, pero kaya ng pulis. Ngayong mayroon na siyang bagong kidney, hindi na niya kailangan si Jerwin para sa anumang bagay. Hindi mahalaga kung ang kumpanya ay tinanggal. Nako! Kung magiging witness ako, mabawi ko ba ang pagkakamali ko sa paglason sa mga estudyante? Nagkunwaring nag-aalangan si Leandro. Siyempre kaya mo. Kailangan nating isaalang-alang ang lahat kapag nagpapas siya sa iyong huling parusa, sabi ni Wayne. Sige, gagawin ko. Tumango si Leandro, pero kailangan mo akong protektahan.
Ayokong maghiganti sa akin ang mga labi ng kumpanya ng kidney trafficking. Makatiyak ka, tiyak na isasaalang-alang namin ang kaligtasan ng aming saksi. Tumango si Wayne. Masarap ang pakiramdam ni Leandro. Hindi lang siya umiwas sa gulo dahil sa pagkalason sa mga estudyante, nangako pa ang mga pulis na poprotektahan siya. Napakagaling niya. Kung alam ni Terence ang tungkol dito, hindi ba siya magagalit? Ha. Pagkaalis ni Wayne, mabilis na pumasok si Fabian sa silid ni Leandro. Leandro, kumusta? May problema ba? Hindi, ang galing ng acting ko. Natuwa si Leandro sa kanyang sarili, mukhang naawa sa akin si Wayne na iyon at sinabing dahil nalinlang ako sa paggawa ng pagkalason at kaya kong bumawi, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Mabuti naman. Tumango si Fabian, nakaayos na ang lahat para sa iyong tiyuhin, ang kamag-anak ni Gerald. Binigyan ni Master Bing ang kanyang pamilya ng $3 milyong bilang bayad sa pag-aayos. Maagang namatay ang kanyang asawa at mayroon siyang 2 anak na lalaki. Nag-aalala siya na wala siyang pera para pangalagaan ang mga kasal ng kanyang mga anak. Ngayong nasa kanya na ang lahat ng pera, sinabi niya na napakasaya niya para dito. O tama, tatay, nabalitaan ko kay Wayne na naalis na ang kumpanya ng kidney trafficking. Hininaan ni Leandro ang kanyang boses, kakatapos ko lang mag-transplant noong tanghali, paano ito nagawa ng pulis ng ganoon kabilis? Ang headquarter ba ni Jerwin ang inalis nila? Ano? Mabilis ito. Malas ang isang Jerwin. Natuwa si Fabian habang nagsasalita. Kinuha ni Jerwin ang kidney ng kanyang anak, paano niya mapapatawad si Jerwin sa simpleng pagbabalik ng kidney? Ang parusa niya ay nawasak ang kanyang punong tanggapan, pero ang swerte ay nasa panig ng ating pamilya dahil nahuli sila ng mga pulis pagkatapos ng iyong transplant. Ikaw ay maswerte. Siyempre. Sa tingin ko ay bumaling ang kapalaran para sa ating pamilya. Hindi lang isang beses akong nanalo laban kay Terence, matagumpay mo ring nakuha ang suporta ni Master Bing. Mahirap para sa house song na hindi umunlad. Natuwa si Leandro. 685. Haha, talaga. Sabi ni Fabian. Katulad nga ng sinabi ni Leandro. Uunlad si Hao Song. Masayang nagtawanan ang mag-ama sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Leandro na parang may mali at mabilis na nagbabala, Itay, tumigil ka sa pagtawa. Sinabi ni Wayne na aayusin niya ang mga pulis na pumunta at protektahan ako. Huwag hayaang makita nila ang aming plano. Biglang tumigil sa pagtawa si Fabian at halos hindi makahinga ng matagal, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Maraming beses na nag-ensayo si Moulton, at mabilis niyang ipinagtapat ang lahat pagkarating niya sa istasyon ng pulisya. Kung bakit siya sumuko, ito ay dahil hindi na niya nakayanan ang pressure pagkatapos manood ng telebisyon. Simple lang ang motibo niya. Ang desisyon ay ginawa sa isang biglaang sandali. Matapos marinig ang reklamo ni Leandro, naisip niya kaagad ang plano. Kung bakit gusto niyang maghiganti, ito ay nagmula sa isang bagay na nangyari noong 1 taon. 1 taon na ang nakalipas, ang pamilya ni Moulton ay nakipaglaban sa kahirapan. Imposibleng magpalaki ng 2 anak ng mag-isa sa pamamagitan ng pagbebenta ng Avalon Ian medicine na mag-isa. Bagamat sapat na ito sa pang-araw-araw na pangangailangan, kailangan niyang ihanda ang mga magiging asawa ng kanyang mga anak, di ba? Sino ang magpapakasal sa iyong mga anak na walang bahay o sasakyan? Nagsimulang mag-isip si Moulton ng mga paraan para masuportahan ang kanyang pamilya, kaya nahanap niya ang kanyang malayong kamag-anak, si Gerald. Hiniling niya kay Gerald na hanapin siya ng gagawin. Nakipagkontrata siya sa dining hall ng First High School at pansamantalang nalutas nito ang kanyang desperadong problema. Isa itong trabahong kumikita ng pera. Wala siyang problema na kumita ng 10,000 bawat taon. Naisip ni Moulton na hindi ito dapat maging mahirap para kay Gerald, na pangalawang pinakamalaking shareholder ng Pablo Industries. Sa katunayan, hindi rin inakala ni Gerald na magiging mahirap ito. Kahit na malayo silang kamag-anak sila ng parehong apelyido at maaari niyang tulungan si Moulton. Gayunpaman, nang gawin ni Gerald ang kahilingan sa panahon ng pulong sa Board of Directors, tinanggihan ito ni Pablo.
Simple lang ang dahilan, dapat self-operated ang dining hall ng The First School. Sa ganitong paraan, magagarantiyahan nila ang pagiging bago ng mga sangkap, at maaari itong magdala ng malaking halaga ng kita sa paaralan. Nawalan ng mukha si Gerald at kinaiinisan si Pablo. Gayunpaman, siya ay nagpaplano na palitan ang lugar ni Pablo, ngunit itinago niya itong mabuti. Nabigo si Molten na kontratahin ang dining hall at galit na galit si Pablo. Hindi niya binalak na iwasan ang pagbabayad ng mga bayarin, at ang pagpapatakbo sa sarili ay hindi kikita ng higit pa kaysa sa kinontratang operasyon. Bakit hindi pumirma ng kontrata sa kanya si Pablo? Gayunpaman dahil shareholder pa rin si Gerald ng kumpanya, walang ginawa si Molten kahit na hindi siya nasisiyahan. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas. Dahil sa reklamo ni Leandro, naalala ni Molten ang kaganapan noong nakaraang taon. Ngayong hindi na si Gerald ang shareholder ng kumpanya, magagawa ni Molten ang anumang gusto niya at hindi na ito makakaapekto kay Gerald. Naisip ni Molten na ito ay nakakatawa. Nawalan siya ng kontrata dahil gusto ng paaralan ang self-operation. Hindi ba kayo self-operated? Pagkatapos ay gagawa ako ng isang bagay na mali at ipakita sa kanila ang mga kahihinatnan ng self-operasyon. Siyempre, isinasaalang-alang ni Molten ang mga kahihinatnan kapag ginawa niya ito. Alam niya na nakuha niya ang lason mula sa isang matandang gamot na Avalonia noong siya ay naglalakbay sa buong bansa upang mangolekta ng mga gamot. Ito ay isang sinaunang recipe na nawala sa loob ng maraming taon. Ang mga compound ay komplikado rin dahil ang lahat ng 7 halamang gamot ay kailangang kainin upang malason. Ang ganitong uri ng kakaibang gamot ay hindi dapat makita ng ospital o ng pulisya, at ito ay magwawakas ng walang resulta. Gayunpaman, hindi niya akalain na nakita ng medikal na kumpanya ni Miracle Dr. Larkins ang lason at ibinigay ang mga compound sa pulisya. Hindi napigilan ni Molten at ginawang pulis ang sarili sa ilalim ng pressure. Makatwiran ang sinabi ni Molten at sapat na ang kanyang motibo. Ang natitirang 7 uri ng damo ay natagpuan sa kanyang ari-arian, na nagpapahintulot sa pulisya na isara ang kaso ng mabilis. Para naman kay Leandro, nilinaw ni Molten na ginamit lang niya siya at wala itong kinalaman kay Leandro. Ginawa niya ito ng mag-isa at mananagot din siya sa kanyang sarili dahil hiniling niyang huwag parusahan si Leandro. Nadamay si Wayne kay Leandro. Pagkatapos ng isang pagpupulong, kung isasaalang-alang na si Leandro ay isang biktima ng kumpanya ng kidney trafficking at sinusubukan ng pulisya na bawasan ang mga epekto na idinulot ng kumpanya sa publiko, pinakamabuting huwag isa publiko ang ginawa ni Leandro. Si Leandro ay dinaya ni Molten na naging biktima rin siya. Dahil dito, nailigtas si Leandro mula sa isang parusa, ngunit hindi niya maiwasan ang pagpuna at edukasyon. Gayunpaman, hindi nila alam kung ang lahat ng mga labi ng kumpanya ay naaresto. Bilang biktima, nagbigay ang pulisya ng kinakailangang seguridad para kay Leandro kasama ang mga pulis na nagbabantay sa kanyang silid 24/7. Kung tutuusin, kailangan nila si Leandro para maging saksi sa kaso. Pagkatapos, tinawagan ni Wayne Lane si Byron at pinag-usapan ng hiwalay si Leandro. Headmaster Ding, si Leandro ay isang mahirap na bata. Ang pagkuha ng isa sa kanyang mga kidney ay nakakalungkot, ngunit lahat ng mga estudyante ay pinagtawanan siya. Ito ay medyo hindi kapaki-pakinabang para sa kanyang psikolohikal na paglaki. Nagpatuloy si Wayne, iminumungkahi ko na mag-organisa ang paaralan ng isang aktibidad ng pagpapakita ng pagmamahal. Dapat nilang sabay na bisitahin si Leandro sa ospital. Kinuha ni Wayne ang lahat ng responsibilidad na kaya niya para kay Leandro. Iminungkahi niya ito sa paaralan para sa kapakanan ng kanyang psikolohikal na paglaki. Natural na pumayag si Byron. Pagkatapos ng lahat, ang psikolohikal na paglaki ng mga mag-aaral ay kasing halaga ng kanilang edukasyon. Kaya naman, pansamantalang natapos ang coma event sa First High School. Nanimbalik ang kanilang reputasyon at hinintay na lang nilang mag-host ang pulis ng isang news conference para ipahayag ang katotohanan. Para naman kay Josephine, tinawagan na niya si Terence at hiniling na iligtas ang kanyang karibal.
Walang magawa sina Willa at Jacob Kang. Kung handang gawin ito ni Josephine, ano pa ang masasabi nila? Libre sila sa hapon, kaya nagpasya si Harry na dalhin si Joralyn para sa check-up sa ospital. Ang schizophrenia ni Joralyn ay malinaw na mas mabuti pagkatapos ng isang panahon ng paggamot. Matapos niyang makita si Harry sa huling pagkakataon, tuluyang nawalan siya ng tiwala kay Harry, na inalis siya sa kanyang puso. Ito ang gustong makita ni Jacob. Kung hindi, palagi niyang nararamdaman na siya ang kapalit ni Harry. Ang schizophrenia ni Joralyn ay hindi pa umuulit ng ilang sandali, at ang kanyang mga magulang ay labis na natuwa, ngunit pinahahalagahan din si Jacob. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na muling magkakaroon ng pag-asa ang kanilang anak para sa kanyang magiging buhay. Sa nakalipas na ilang taon, ang mga magulang ni Joralyn ay higit na nag-aalala tungkol sa kanyang karamdaman at halos naubos na nila ang lahat ng kanilang naipon para ipagamot siya. 686. Malinaw na sinabi ng doktor sa ospital na ang schizophrenia ni Joralyn ay sanhi ng isang bagay na nagpabigat sa kanyang isipan. Kapag binitawan na niya ito, maaari na siyang ganap na gumaling. Makokontrol lamang ng ospital ang oras ng kanyang pagbabalik, at ang paggamot ay hindi magkakaroon ng maraming epekto. Ang hitsura ni Jacob ay nagbigay ng sinag ng liwanag sa mga magulang ni Joralyn. Gayunpaman, nag-aalala rin sila. Bagamat nagustuhan ni Jacob ang kanilang anak, tatanggapin ba ng mga magulang ni Jacob ang kanilang anak? Siyempre, bago nangyari ang aksidente sa kanyang anak na babae, hindi ito napakahirap. Hindi man sila mayaman, maganda naman ang anak nila. Ang pamilya ni Jacob ay hindi isa sa mga mayayamang marangal na bahay, kaya sila ay isang perpektong mag-asawa. Ngunit ngayon, ang kanilang anak na babae ay isang sirang bulaklak. Nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang mga binti at paa. Bagamat mas mabuti na ang kanyang pag-iisip, naiwan siyang may medikal na kasaysayan ng sakit sa pag-iisip. Bagamat ang ganitong uri ng sakit sa pag-iisip na dulot ng emosyonal na mga sugat at hindi pagmamana, maaaring hindi ito iniisip ng pamilya ni Jacob. Paano kung tumanggi sila sa kanya? Ang pamilya ni Joralyn ay nag-aalala, ngunit wala silang magagawa dahil umaasa silang magagawa ni Jacob ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi inakala ng mga magulang ni Joralyn na dadalhin ni Jacob si Joralyn para dumalo sa birthday party ni Miracle Dr. Kang. Hindi lang niya nakita ng harapan si Harry kundi nakita din niya ang mga magulang ni Jacob. Dahil dito kinabahan at nag-alala ang mga magulang ni Joralyn. Natakot sila na ang mga magulang ni Jacob ay pumunta sa kanilang lugar, at natakot sila na paghiwalayin ng mga magulang ni Jacob ang mga batang ito. Bagamat naghintay sila ng ilang araw, hindi dumating ang mga magulang ni Jacob, at si Jacob ay bumisita kay Joralyn tulad ng dati. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag ang mga magulang ni Joralyn. Matapos tanungin ang kanilang anak na babae, natanto nila na hindi ito eksakto kung ano ang iniisip nila. Ang mga magulang ni Jacob sa una ay tutol na ang mga bata ay magkasama, ngunit dahil si Terence ay nanghihikayat sa pagitan nila, ang mga magulang ni Jacob ay pumayag. Walang ibang dahilan kundi binigyan ni Terence ng pagkakataon si Jacob na sumikat, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa at mga mapagkukunan sa harap ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin, masasabi ni Jacob na siya ay nasa hustong gulang na at kaya niyang alagaan ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Kung tungkol sa isang relasyon, kakayanin niya ito ng naaangkop. Nang makita ng mga magulang ni Joralyn sina Jacob, Josephine, at Willa na magkasama sa pintuan, nagtanong sila, "Wala ka bang pasok ngayon? Bakit ka napaaga dito? Bakasyon tayo kaya naisipan kong dalhin natin si Joralyn sa ospital para mag-check up," nakangiting bati ni Jacob sa mga magulang ni Joralyn. "Ma'am, I wanted to visit Uncle Tang anyways. Matagal ko nang gustong pumunta, pero abala para sa akin na lumipat, at hindi ako pababayaan ng mga magulang ko na mag-isa," natuwa si Joralyn matapos marinig ang mungkahi ni Jacob. Si Joralyn at Josephine ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Palagi siyang pumupunta sa lugar ni Josephine para kumain, at malapit siya sa kanilang mga magulang.
Ngayong na-hospital si Josiah, natural na kailangan niyang bumisita. Eksakto, gusto rin naming pumunta at bisitahin ang Old Duran, ngunit hindi namin alam kung kailan darating ang Irving Real Estate at give-in ng bahay. Takot na takot kaming umalis. Paano kung give-in nila ang bahay gamit ang bulldozer sa sandaling umalis kami? Napabuntong hininga ang mga magulang ni Joralyn, walang moral ang mga taong ito, hindi ko mapigilan. What? No way. How dare they? Nagulat si Jacob. Hindi yun ang pinakamasamang bahagi. Ang lugar ni Josephine ay may mga tao sa loob, at binuldoze pa rin nila ang bahay, hindi banggitin ang mga walang laman na bahay na iyon. Nagalit ang ama ni Joralyn, ang bahay ng matandang Neo sa harapan ay giniba nang siya ay umalis. Wala silang dapat ireklamo at hindi nila alam kung saan sila maninirahan. Ginawa talaga nila yon. Naikuyom ni Jacob ang kanyang kamao, galit na galit. Gayunpaman, alam niyang kulang siya sa kapangyarihan, at wala siyang mababago, maganda kung handang makialam ang boss. Naalala niya na matapang si Terrence para give-in ang mga skyscraper ng Irving ni Irving Hale at binugbog siya hanggang sa ma-disable siya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang pinaka hindi maintindihan ay bakit hindi naghiganti si Irving. Nanalangin lamang si Irving sa mahihina. Sa katunayan, hindi alam ni Jacob na sinubukan ni Irving na maghiganti. Sinubukan niyang maghiganti kay Pablo, ngunit muli itong nalutas ni Terrence. Kalimutan mo na. Mamamayan lang tayo. Mas masahol pa ang mga taong iyon kaysa sa criminal underworld. How dare we act against them? Umiling ang ama ni Joralyn, paano may oras si Terrence para alagaan ito? Huwag mo na siyang bigyan ng problema. Hindi naman sa ayaw ng mga magulang ni Joralyn na kausapin ni Terrence si Irving at bigyan ng higit pa ang kanyang pamilya. Ngunit bakit tutulungan sila ni Terrence sa ganitong bagay? Walang pakialam si Terrence sa kabayaran. Hindi niya kailangan ng pera, kundi para ilabas ang kanyang galit. Hindi agad nang ahas si Jacob na sumang-ayon. Naghintay na lamang siya hanggang sa makita niyang muli si Terrence para pag-usapan ito. Bagamat hindi niya hihilingin kay Terrence na asikasuhin ang lahat ng ito, gusto niyang tulungan ang pamilya ni Joralyn sa abot ng kanyang makakaya. Kasi naman, girlfriend niya si Joralyn. Inilabas ni Jacob sina Joralyn, Josephine, at Willow mula sa mga slums at sumakay ng taxi habang silang apat ay isinugod sa ospital. Si Harry ay nanginginig sa ice hockey rink nang walang pakialam sa iba na nakatingin sa kanya na parang tulala. Sa bandang huli, naramdaman niyang nasa limitasyon na niya. Siya ay malamig ngunit mainit na may matangos na ilong at luha ang mga mata. Sa wakas ay kinausap niya si Samson na nasa gilid niya noong malapit na siyang mawala ng malay. Samson, damhin mo ang noo ko. May lagnat na ba ako? Mabilis na hinawakan ni Samson ang noo ni Harry at tumalon, Master Ming, napakainit ng noo mo kaya sapat na para magpakulo ng tubig. Talaga. Ang galing, tera na. Si Harry ay mahigpit na nakatikom ang kanyang mga ngipin habang siya ay tumawa ng mahina. Oo, nagtagumpay tayo sa wakas. Lubhang masaya din si Sherwan. Nanginginig pa rin siya kahit naka-cotton jacket. Ayaw na niya talagang manatili dito. Haha, sa wakas nilanat ako. Si Harry ay masayang nagdurusa. Tumayo siya at umindayog patungo sa labasan. Nagulat ang lahat sa ice rink. Tulala ba ang taong iyon? Sa wakas ay sipon. Pumunta ba siya dito para sipon? May sakit ba siya sa pag-iisip? Ang batang babae na kumuha ng larawan gamit ang kanyang telepono ay dati nang naitala ang eksenang ito. Naghanda siyang i-upload ito ng direkta sa internet dahil siya ang cold bro. Pagkaalis ni na Harry, Samson, at Sherwan sa ice rink, pinaandar nila ang Porsche Cayenne pabalik sa ospital dahil nagmamadali siyang tumanggap ng retreatment mula kay Francine. Mainit sa labas ngunit hindi mapigilan ni Harry na manginig. Pero natatakot siya na hindi siya makahinga. Inutusan niya si Sherwan, ang driver, na i-on ang air conditioner sa max. Sa huli, sina Sherwan at Samson ay nagdusay kasama niya. Kahit mainit, paano niya i-on max ang aircon? Hindi ba sila magyayelo hanggang mamatay?
687. Maging sina Sherwin at Samson ay nagsimulang bumahing pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay sa Starfield's First Hospital. Ang kanilang mga kondisyon ay hindi kasing lubha ni Harry, na hindi makatayo sa sarili niyang mga paa, at tinulungan nila siya sa ospital, nagmamadaling pumunta sa sahig kung saan nagtatrabaho si Francine. Natagpuan nila siya sa duty room. Achoo! Tumikim si Harry nang pumasok siya sa silid. Ang pagbahin ay nagbigay kay Francine ng matinding takot na nag-aayos ng doses ng gamot. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang makita ang dalawang lalaki na tumutulong kay Harry. Huminto siya, bakit nandito ka na naman? Francine, may sakit ako. Tuwang-tuwa si Harry dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng dahilan para mapalapit kay Francine ngayon. Sinapin ako, pwede mo ba akong bigyan ng injection? Nakakuha ka na ba ng number? Bumisita sa outpatient service counter. Yung medical order. Kumunat ang noo ni Francine. Hindi niya maintindihan kung paano nagkasakit si Harry. Saglit lang siyang umalis, at mukhang nasa seryoso na rin ang kalagayan niya. Nagpepeke man siya o hindi, hindi siya matutulungan ni Francine sa pag-iniksyon ng walang pahintulot ng doktor. Paano siya nakapag-inject ng kahit ano? Ha? Kailangan ko pa bang bumisita sa outpatient service? Look at me. I'm gonna die if you don't give me injection now. Nagulat si Harry, at bigla niyang naalala ang procedure ng pagbisita sa ospital. Ang lagnat ay dapat sisihin na naging dahilan upang siya ay lumabo at lumalabo ang kanyang isipan. Gayunpaman, hindi rin siya pinaalalahanan nina Samson at Sherwin. Hindi man lang nila mataas ang lagnat. Bakit naging ganito sila katanga noon? Galit niyang pinandilatan ng mga dagger sina Samson at Sherwin ngunit hindi niya magawang pag-alitan sila sa harap ni Francine. Gayunpaman, talagang mali si Harry tungkol kay Samson at Sherwin. Sa lungsod, hindi na kailangang kumuha ng mga numero ang mga young master na tulad nila. Lalo na noong konektado si Harry kay Miracle Dr. Kang. Ang mga tao sa ospital ay pawang mga pamilyar na mukha, at maaari lamang nilang bisitahin ang kanilang mga kakilala at magpagamot. Sa katunayan, hindi nila alam na kailangan nilang kumuha ng mga numero upang bisitahin din ang mga doktor. Miss Francine, medyo malubha ang kalagayan ni Master Ming ngayon. Hindi kami nakarating sa counter. Bakit hindi mo muna siya gamutin at pagkatapos ay kukuha kami ng numero? Mabilis na idinagdag ni Sherwin. Then you have to visit the outpatient. Kung walang medical order, hindi kita mabibigyan ng gamot. Nagpatuloy si Francine, dahil medyo malubha ang kanyang karamdaman, sa palagay ko kailangan niyo muna siyang dalhin sa outpatient service. Actually ganito, wala akong kakilala sa ospital na ito. I'm afraid that they will harm me. Isang bright idea ang biglang pumasok sa isip niya, tingnan mo kung gaano kalaki ang ospital na ito. Marami na siguro silang ninakawan na pera ng mga mamamayan. I wouldn't dare to take any treatments without knowing anyone here. What if they accidentally kill me with all those medications in this hospital? Tuwang-tuwa si Harry sa kanyang katalinuhan. Ang dahilan na ito ay legit. Maging ang pahayagan ay nagbanggit ng mga bagay na ganyan. Hindi kalokohan ang sinabi niya, lahat sila ay katotohanan na may ebidensya. Nang si Harry ay nahuhumaling sa sarili ng kanyang sariling katalinuhan, ang mukha ni Francine ay naging malungkot. Medyo malinis ang sistema ng ating ospital. May malinaw na pamantayan para sa mga presyo ng mga bilihin. Hindi ka namin gagawing mali. At saka, lahat ng mga doktor ay lisensyado. Ang mga bagay tulad ng pagpatay sa iyo ay imposible. Ang hirap sabihin. Kahit na sabihin nila ang mga presyo, may transaksyon pa rin na hindi na-expose. Magulo pa rin ang ulo ni Harry. Tila hindi niya napansin na naiinis si Francine, at ipinagpatuloy niya pa rin ang pagtapon sa ospital. Sa panahon ngayon, lahat ng amo ng ospital ay puro black-hearted, ruthless, at walang konsensya. Hindi ko talaga kaya. Hindi itim ang puso ng tatay ko. Tinitigan ni Francine si Harry, tumalikod, at iniwan siyang mag-isa. Saglit na nag-isip si Harry at nanambalik ang kanyang katinoan.
Ang ama ni Francine ay si Alexander, na walang iba kundi ang anak ni Martin. Ang bunsong anak ni Martin ay ama rin ni Francine na siya ring shareholder ng ospital na ito. Tapos na. Tapos na ang lahat. Hindi ba't hindi niya direktang pinagalitan ang kanyang ama? Hinahanap ba niya si Francine para kamuhian siya? Dati, inakusahan pa niya na sinungaling ang lolo niya, tapos ngayon sinasabi niyang black-hearted na tao ang tatay niya. F***sake. Ito na ba talaga ang wakas? Wala na ba talagang balikan? Halos mawala ng malay si Harry sa palitan, pati na rin ang awkwardness. Nakakagawa talaga ng eksena ang lamig na ito. Dahil sa lamig ay naging malabo ang kanyang isipan, at ang mga salitang lumabas ay pawang hanggal at gulo. Francine, huwag kang magalit, hindi ko naman talaga sinasadya iyon. Hindi ko naman sinabing kasali ang papa mo sa kanila. Ang sabi ko lang, pagod na akong lokohin ulit ng mga taong ito. Mabilis na paliwanag ni Harry. May lagnat ako ngayon. Hindi malinaw ang isip ko at ang gulo-gulo ng pagsasalita ko. Hindi ka naman maaabala sa ganitong pasyente, di ba? Kung may sakit ka, pumunta ka at magpatingin sa doktor. I'm busy. Paanong hindi nakuha ni Francine ang ibig sabihin ni Harry ngayon? Kung si Harry ay hindi sinusubukang patulan siya, bakit niya gagamitin ang lahat ng mga taktika na ito para mapalapit sa kanya? Gayunpaman, hindi siya nagustuhan ni Francine at hinding-hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Masyadong napahiya si Harry na ipagpatuloy ang pag-abala kay Francine at tiningnan sina Sherwin at Samson na dalhin siya sa counter. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng medikal na utos ay ang kailangan upang makilala muli si Francine. Dumating si Jacob at gang sa silid hindi naggal pagkaalis ni Harry. Walang kakilala si Jacob sa ospital. Ang pagkakaroon ng isang kakilala ay mas maginhawa. Kilala niya si Francine sa pamamagitan ng koneksyon ni Terence, at na siya ay apo ni Martin. Hindi rin naman ganoon kalala ang kanilang relasyon. Natuwa rin si Francine na kaibiganin si Jacob. Bakit? Si Francine mismo ay hindi rin malinaw. Dahil ba kay Terence? Gayunpaman, nasa tabi nila si Josephine. Inilagay siya nito sa isang awkward na posisyon. Francine, I'm bringing Jarelyn to consultation. Busy ka ba o libre mo kaming dalhin doon? Nakangiting tanong ni Jacob pagkapasok sa duty room. Oo naman, maghintay ka lang sandali. Gumagawa si Francine ng gamot sa sugat para sa isang pasyente, kaya kailangan niyang tiyakin na ito ay ginawa bago gumawa ng iba pang mga bagay. Sorry to bother you. Tumango si Jacob na nagpapasalamat. Ang mga doktor ay hindi karaniwang nananatili sa isang lugar. Lumipat sila sa mga silid ng pasyente, kaya kung dinala ni Jacob si Jarelyn sa konsultasyon, maaaring wala ang mga doktor sa silid na nakaupo at naghihintay sa kanila. It's fine. It's not a bother. Umiling si Francine, pakipasok at maupo. Baka kailangan ko ng ilang oras para matapos. Sige. Dinala ni Jacob si Jarelyn sa sofa. Sa kabilang panig, napuno ng pagkabalisa si Josephine. Sinabi sa kanya ng kanyang sixth sense na hindi ganoon kasimple ang relasyon ni Terence at Francine. Dapat may something sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang tumingin siya kay Francine, lahat siya ay malambot at maislan. Wala siyang binigay. Mukhang hindi niya sinusubukang agawin si Terence mula sa kanya. Dahil dito ay humina ang fighting spirit ni Josephine. Bukod dito, ang kanyang ama ay kasalukuyang nananatili sa ospital, at si Francine ay nagbigay ng maraming tulong. Kaya, mas mabuti para kay Josephine na walang anumang intensyon laban sa kanya. 688. Wala naman siyang ginawang sobra. I can just ignore her, diba? Kung tungkol kay Josephine, ang tanging karibal niya sa pag-ibig ngayon ay ang mga miss. Samantala, hindi pa banta si Francine. Hinawakan ni Francine ang gamot tapos ang nasa kamay niya, tapos na ako sa trabaho ko. I can bring Jarelyn to consultation now. Bumalik siya at sinabi sa grupo. Sure, pupunta tayo ngayon. Tumayo si Jacob. Ayos lang, kaya ko naman isama si Jarelyn mag-isa dyan.
Hindi mo na kailangang itag. Ayaw ni Francine na sumunod si Jacob dahil ang mental issue ni Joralyn ay dahil sa isang lalaki. Kung sumama siya, maaaring hindi ganoon kaangkop ang konsultasyon. Sino ang nakakaalam kung ang mga doktor ay magtatanong ng isang bagay na sensitibo? Magiging sobrang awkward ang mga bagay, kaya tumanggi siyang isama si Jacob. Dapat ganun din, sorry sa lahat ng gulo. Si Jacob ay hindi tulala. Matapos makita ang reaksyon ni Francine, kahit papaano ay nakuha na niya ang signal at hindi na nagpumilit pa. Nagpasalamat si Joralyn sa kabaitan ni Francine. Sa katunayan, ayaw niyang sundan siya ni Jacob dahil para magkaroon ng mas mahusay na pangunawa ang mga doktor, kailangan nilang maunawaan ang buong sitwasyon. Ang buong sitwasyon ay may ilang mga mahirap na problema at sila ay medyo mahirap. Halimbawa, nagtanong pa ang mga doktor tulad ng ilang beses ginawa ito ni Joralyn kasama si Harry sa kama. Isa ito sa mga tanong na ayaw niyang marinig ni Jacob. Naramdaman din ni Josephine ang kabaitang nagmumula kay Francine. Anong disenteng babae? Imposible para sa isang lalaki na hindi maakit ng isang babaeng ganito k-decent, ngunit ano ang magagawa niya? Hindi niya kayang pigilan si Terence na makipagkita kay Francine, di ba? Si Josephine ay medyo nababagabag sa kanyang sarili. Paano ang puso niya ay nayayanig ng ganoon kadali? Bakit ang buhay niya ay napuno ng napakaraming kahirapan? Noong una, naisip niya na sa mukha na katulad niya, hindi big deal ang paghahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng buong puso. Natupad ang hiling niyang ito, ngunit napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya. Wala sa kanila ang mas mababa sa kanya, at ang ilan ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanya sa pangkalahatan. Dahil dito, nawala si Josephine. Siya ay walang karanasan at hindi alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Nang umalis si Francine, sa wakas ay mahinang nakahinga ng maluwag si Josephine. Bakit siya naging malas? Tingnan mo kung gaano kalakas ang kalaban niya, paano siya mapapanatag. Nakita ni Willa na si Josephine ay nawala ng lakas. Tinapik niya ang balikat niya at nagtanong. What's wrong? Pinakomplikado mo na naman ba? Kailan? Walang paraan na aminin ito ni Josephine. Paano niya maipapakita ang kanyang kahinaan sa harap ng kanyang matalik na kaibigan? Stop pretending. You started acting weirdly the moment you saw Francine. Kilalang kilala ni Willa si Josephine. Sabi ko, Josephine, ano na ang progress mo kay Terence ngayon? Maging honest ka sa akin, okay? What progress can we have? High school students pa tayo, Kai. At most, magka-holding hands lang tayo. Si Josephine ay isang mahiyaing babae. Ang kanyang kakulangan sa pag-unlad ay naging dahilan upang itulak niya ang lahat ng sisihin sa pagiging isang estudyante pa rin. High school. May mga nakagawa na nito noong middle school, you know. Josephine, okay ka lang ba? Nakagamit ka na ba ng internet dati? Napakaganda ng performance mo sa bahay ni Fatty Boy. Akala ko pa naman expert ka na, at isa pala itong malaking kasinungalingan. Nabigo si Willa. Hindi ba't nagsisinungaling din sila? I bet wala silang lakas ng loob na gumawa ng 3P kay Terence. Si Josephine ay nagkamali. Kung hindi dahil kay Cheryl at Yasi, masasabi pa kaya niya ang isang bagay na napakawalanjiye. Wala akong ideya tungkol kay Cheryl, ngunit ang Yasi ay matapang. Tingnan mo lang ang kanyang mukha. Mukhang interesado siya dito. Nasabi ni Willa. Magaling siyang tumingin sa mga tao. Sinasabi ko lang sa iyo, Josephine, kailangan mong magbantay. Kung hindi, baka manako si Terence sa iyo. Kung gusto niya, paano ko siya pipigilan? Umiling si Josephine. Hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan. Ikaw, wala talaga akong masabi sa ugali mo na ito. Pagsisisihan mo balang araw kapag natulog si Terence sa iba, at hindi mo man lang malalaman. Hindi nakaimik si Willa. Alam niyang mas magagawa ito ni Josephine, ngunit tumanggi siya. Kung may gusto siyang makasama, anong magagawa ko? Tanong ni Josephine kay Willa na parang tinatanong niya sa sarili.
She shook her head after asking the question and tumangging think about it because it was too messed up. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nang ahas si Jacob na hamarang. Umupo siya sa sulok at nagkunwaring walang narinig. Ito si Tang, ang school beauty na pinag-uusapan nila ngayon. Hindi akalain ni Jacob na ang kagandahan ng paaralan ay mababawasan ng husto dahil sa isang lalaki. Masyadong kulang amo niya para maging totoo. Nagmamadali si Samson patungo sa serbisyo ng outpatient matapos makuha ang numero para kay Harry. Naghihintay doon sina Sherwin at Harry. Maraming tao ang nakapila para sa mga numero, ngunit si Samson ay isang malupit. Pinutol niya ang linya at binugbog ang mga taong nagkomento dito. Ang kanyang mga aksyon ay nagpatahimik sa mga taong naghihintay sa pila. Pagkatapos ng lahat, si Samson ay matangkad at malaki. Sino ang may mga bola upang tumawid sa kanya pa rin? Kung gusto niyang putulin ang pila, maaari niyang. Sa halip na mahiya sa kanyang mga aksyon, talagang ipinagmamalaki ito ni Samson. Ipinakita nito kung gaano siya ka-overwhelming, at ito ay isang angkop na eksena para sa kanyang titulo, Arrogant Bro. Bumisita si Harry sa doktor. Ang kanyang karamdaman ay napakatapat. Nagka-common cold lang siya. Pinainom siya ng doktor ng gamot, ngunit pinilit ni Harry na manatili sa ospital. Sa totoo lang, hindi pinapayagan ang mga pasyente na manatili sa ospital ng may sipon lang, ngunit dahil medyo matindi ang sipon niya at iginiit ni Harry, pinayagan siya ng doktor na manatili ng 3 araw. Masasabi ng doktor na mayaman si Harry sa paraan ng pananamit niya, kaya hindi rin sinubukan ng doktor na mag-ipon ng pera para sa kanya. Hawak ni Harry ang medical order, inaabangan ang pag-iniksyon mula kay Francine. Ito ay isang nakakapagod na trabaho para sa kanya dahil siya ay may sakit. Maaari lang siyang pumasok sa anumang duty room at magpa-injection sa sinumang nurse, ngunit ang layunin ng pagkakasakit ay mapalapit kay Francine. Natural, ang taong hinahanap niya ngayon ay walang iba kundi si Francine mismo. Master Ming, kailangan mong pagtibayin ito. Malapit na nating marating ang kanyang sahig. Maghintay ng kaunti. Mabilis na pinasigla ni Sherwin si Harry nang makita niya ang nanginginig na mga binti ni Harry. Ni hindi siya makalakad sa tuwid na linya. Oo, gagawin ko. Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay nakarating sa sahig. Nakita niya si Francine na naglalakad palabas kasama ang isang babae mula sa silid. Gayunpaman, ang taong nasa tabi ni Francine ay nagbigay sa kanya ng takot. Hindi niya namamalayan na tumigil ang kanyang mga paggalaw. Master Ming, hindi ba yan ang Jorelyn Beach? Bakit kasama niya si Francine? Nagtataka si Samson kung bakit naglalakad si Francine kasama si Jorelyn sa tabi niya. Oo, paano niya nakilala si Francine? Nagtaka si Sherwin. Naalala ko na. Magkakilala sina Jacob at Martin. Siyempre, makikilala ni Jorelyn ang apo ni Martin. Hindi naman kakaiba kung pag-uugnayin natin ang mga bagay-bagay. Sa wakas ay nagsimulang umikot ang ulo ni Harry, ngunit mali-muli ang kanyang hula. Alam ni Jorelyn na walang kinalaman si Francine kay Martin. May point ka. Tumanggo si Samson. May problema tayo dito. Doon ba tayo pupunta o na? Sinisira ng babaeng ito ang pagkakataon ko. Bakit hindi ko siya pinatay noong nakaraan? Sabi ni Harry, puno ng puot ang boses niya. Obvious na hindi tayo makakapunta doon ngayon. Kung nalaman ni Francine ang kwento namin ni Jorelyn, paano ko siya tatamaan? 689. Master Ming, sa tingin ko ay hindi ito isang bagay na pupunta o hindi, ngunit ito ay nakakagulo na. Umiling si Sherwin na may mabigat na ekspresyon, kilala ni Francine si Jorelyn. Hindi ito madali. What about it? Kahit nakilala niya si Francine, hindi siya makakasama ni Francine buong araw. Bakit hindi na lang natin siya iwasan? Tanong ni Harry. Hindi ito kasing simple ng pag-iwas sa kanya. Master Ming, pag-isipan mo ito. Kung magsalita si Jorelyn ng walang kaparerekan at ilantad ang ginawa mo noon, paano magkakaroon ng magandang impresyon si Francine sa iyo? Paano ka magkakaroon ng pagkakataon?
Gaya ng inaasahan sa isang schemer, pinag-isipang mabuti ni Sherwin ang mga bagay-bagay. Agad na kumunat ang noo ni Harry sa sinabi ni Sherwin. Tama siya. Si Jocelyn ay parang time bomb sa tabi ni Francine. Hindi niya alam kung kailan ito sisubog at magkakaroon ng mga hiwa at pasa sa buong katawan. Sa kasong ito, talagang malaking problema si Jocelyn. Kinasusuklaman ni Harry si Jocelyn. Paano siya nagdudulot ng napakaraming problema? Siya ay naging malas simula nang muli niya itong makilala. Hindi naging maayos ang mga bagay-bagay sa house kang. Hinahabol niya si Francine para buhayin ang pamilya. At hindi niya hahayaang sirain ito ni Jocelyn. Mapanganib na kumislap ang mga mata ni Harry habang nagmumuni-muni, gagamitin ba natin ang pagkakataong ito para mawala siya? Kahit na si Harry ay mukhang isang dandy master na mahilig maglaro, siya ay napakasama sa puso. Pinatay at sinunog niya ng maraming beses nang hindi kumukurap. Siya ay naglakas loob na palihim na magplano na patayin si Jocelyn noong middle school, at mas malala pa siya ngayon. I think that works. Last time, she did it because she was lucky. She's running around outside when she's supposed to stay home and be a mentally ill patient. I think she's looking for her own death. Si Samson ay isa ring mabangis na lalaki, at agad siyang sumang-ayon sa mungkahi ni Harry. Sa tingin ko hindi natin dapat. Nag-alinlangan si Sherwin, hindi magandang ideya na patayin siya. Sherwin, bakit ka naging duwag? Noong una naming binalak na patayin siya sa isang car crash, hindi ba ikaw ang nakahanap ng sasakyan? Si Samson ay tumingin kay Sherwin ng kakaiba, hindi ka ba nabubuhay ng atrasa? Samson, makinig sa sasabihin ni Sherwin. Si Harry ay nagmamalasakit sa mungkahi ni Sherwin. Pagkatapos ng lahat, si Sherwin ay medyo matalino, at tiyak na mayroon siyang dahilan para sabihin ito. Master Ming, tinawag ng kaibigan ni Jacob si Terence, at siya ay baliw na baliw. Isa siyang ganap na marahas na baliw. Tila natakot si Sherwin habang nagsasalita, sinaktan ni Irving si Josephine. Alam naman nating lahat ang tungkol dito, tama ba? Sa seremonya ng pagtatapos ng proyekto ni Irving, giniba ni Terence ang mga skyscraper ng Irving at binali ang binti ni Irving. Nako, sa palagay ko hindi natin dapat pukawin ang isang tulad niya. Ngunit si Jocelyn ay hindi si Josephine. Makikialam ba si Terence? Si Samson ay tinakat na ngayon ngunit ipinagtanggol pa rin. Pero si Jocelyn ang girlfriend ni Jacob ngayon. Kung papatayin natin siya at nalantad tayo, hihilingin ni Jacob kay Terence na maghiganti. Dapat nating isipin ito kung sakali. Kung dumating si Terence, patay tayong lahat. Umiling si Sherwin. Iyan ay makatwiran. Bagamat brutal si Harry, natatakot din siya sa kamatayan. Nang marinig na maaaring dumating si Terence at maghiganti, agad siyang sumuko sa pagpatay kay Jocelyn. Hindi nila dapat pukawin ang isang marahas na baliw na tulad ni Terence. Nagtataka sila kung paano nabubuhay pa si Terence. Si Irving ay tila may hawak siyang dakilang kapangyarihan, kaya bakit hindi niya hinanap ang problema ni Terence? Kaya, Master Ming, dapat nating talakayin kung paano lutisin ito minsan at para sa lahat, ng detalyado. Mungkahi ni Sherwin. Ano naman ang injection ko? Biglang napagtanto ni Harry na may isang matinding problema. Nakita niya lang si Jocelyn at muntik na niyang makalimutan na may sakit siya. Maaari lang tayong magtanong sa ibang nurse ngayon. Imposibleng tanungin si Francine. Walang magawang sagot ni Sherwin. Ano? Nilalamig ako nang wala lang. Halos himatayan si Harry. Dinanas niya ang ganoong sakit at muntik nang mawala ng buhay dahil sa sipon, ngunit ngayon ay hindi na niya makuha ang iniksyon mula kay Francine. Master Ming, isipin mo ito. Kung hahanapin natin si Francine para dito at dumating si Jocelyn, hindi ba tayo malalantad kaagad? Hinikayat ni Sherwin, sa ganitong paraan, maganda pa rin. Tama nga kung iyan ang sasabihin mo, pinag-isipan ito ng mabuti ni Harry at dapat ay masaya siya tungkol dito. Kung hindi tumanggi si Francine at binigyan siya ng iniksyon, hindi ba siya mabibilad agad? Muling nasasabik si Harry sa kaisipang ito.
Tila kahit ang langit ay umalalay sa kanya para ituloy si Joralyn. Sa ilalim ng kasama ni Sherwin at Samson, pumunta si Harry sa isang general treatment room at ibinigay ang Race Eta sa isang mukhang bata at magandang nurse. Naisip ni Harry na kahit wala si Francine para bigyan siya ng iniksyon, palaging magandang humanap ng magandang babae. Malaking mata, maliit na mukha, at maging ang balat niya ay kumikinang. Napalunok ng husto si Harry. Ito ay isang pare-parehong tukso. Sayang ang trabaho ng isang napakagandang babae dito. Mabilis na umikot ang utak ni Harry. Siya ay nagkaroon ng maraming mga batang babae ngunit mayroong halos anumang pinakamahusay na kalidad. Malapit si Joralyn, ngunit kung hindi siya masyadong nalilibyugan, sinubukan siyang kontrolin, at gustong pakasalan siya, hindi siya tatalikuran ni Harry ng ganoon kaga. Gayunpaman, ang nurse sa kanyang harapan ay talagang may pinakamagandang kalidad sa pananaw ni Harry. Mas magaling pa siya kay Joralyn. Sakto lang ang height niya. Ang pangunahing punto ay mayroon siyang magandang katawan. Ang kanyang puting Amerikana ay hindi maitago ang kanyang katangi-tanging katawan. Susubukan sana niyang makuha siya, ngunit naalala niya na ang pangunahing misyon niya ay makuha si Francine. Si Harry ay nasaroon ng loob at walang pagpilian kundi ang sumuko sa magandang nurse na ito. Gayunpaman, si Francine ay isa ring dekalidad na babae kaya hindi ito masyadong nanghihinayang. Matapos bigyan ni Harry ang payo ng doktor sa nurse, sumimangot siya at tumalikod. Tumingin siya sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang na mukhang walang takot at sinabing, "Nurse Wang, may pasyente kami." "Oh, okay." Ang babaeng tinatawag na Nurse Wang ay kinuha ang payo ng doktor at sinulyapan si Harry, malamig. "Magpa-allergy test ka muna pagkatapos ay magpa-intramuscular injection. Kung walang nangyaring masama, maaari kang uminom ng IV injection." "Ha? Binibigyan mo ba ako ng injection?" Pinagmasdan ni Harry ang babaeng handang iturok siya at nataranta. Gusto niya ng magandang nurse. Bakit ito naging isang medyo may edad na, mabangis na mukhang babae? "Ano, gusto mong pumili ng nurse?" Tinitigan siya ng mabangis na babaeng mukhang naiinip. Siya ang vice nurse matron dito, at sobrang karanasan niya sa mga injection. Maraming mga bata ang naghanap lalo na para sa kanya para sa mga iniksyon. Bakit parang ayaw nitong binata? 690. I want her to give me the injection. Itinuro ni Harry ang magandang nurse na dumating kanina. "Oh, pagkatapos ay maaari mong sabihin sa kanya na gawin iyon." Ibinagsak ng mabangis na mukhang babae ang karayom sa kanyang mga kamay at lumabas ng treatment room. Naabala siya sa matinding pagnanasa ni Harry sa mga babae. Pumunta ba siya sa ospital para magpagamot, pumunta siya para sa mga dilag? Ano sa lupa? Naglakas loob ka na hayaan siyang gawin ito. Ayos lang. Labis na natuwa si Harry nang pumayag ang mukhang mabangis na nurse. Nilinggan niya ang magandang nurse, "Kaya mo ba?" "Ako. Ngayon ang unang araw ko bilang isang training nurse. Hindi ko kaya." Mabilis na ikinaway ng nurse ang kanyang mga kamay, ngunit nang makita niya ang umaasa na mga mata ni Harry, nagbago ang isip niya, "Pwede kong subukan kung gusto mo. Kung hindi pumasok ang karayom sa unang pagkakataon, maaari kong subukan ng ilang beses pa." Ha! Nais ni Harry na bigyan siya ng nurse ng iniksyon, ngunit nanlamig ang kanyang puso pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Unang araw sa pagsasanay. Subukan. Anong klaseng biro ito? "I'm not here to be her experiment object, paano kung mamatay siya dito?" Anong mali? Kakaibang sulyap ng nurse kay Harry. "Hindi. Wala, tatanungin ko si Nurse Wang." Bagamat pinahahalagahan ni Harry ang hitsura, hindi niya itataya ang kanyang buhay alang-alang dito. Pero nagpunta si Nurse Wang sa ward at hindi na siya babalik sandali. Nahirapan ng nurse na "I manage, how about I try?" "Maganda ang teknik ko, nag-practice ako sa bangkay noon." "No. No thanks." Nagulat si Harry. "What the hell, pinagpraktisan sa isang bangkay? Baka pagkatapos ng karayom, magiging bangkay na rin ako."
Buong buhay ang nurse at malaki ang mata at dibdib. Gayunpaman, siya ay walang ingat. Hindi niya alam ang kahihinatnan. Paano ito isang bagay na maaari niyang subukan? Ayaw mawala ng buhay si Harry kaya mabilis na tumayo at pilit na ngumiti, hindi na kailangan. Pwede ko bang tanungin kung may iba pang treatment room sa paligid nito? Ay, oo. Kung lalabas ka ng pinto, lumiko ka sa kaliwa at sumakay sa elevator, ang basement second floor ay isa, pag-iisip ng nurse, pero medyo malayo. Mukhang mahihimatay ka na. I think I should do it, what do you think? Hindi, ayos lang. Puyat nagising ako at hindi ako hihimatayin. Ikinaway ni Harry ang kanyang mga kamay at umalis kasama sina Sherwin at Samson patungo sa kabilang treatment room. Nagmura sila habang tumatakbo patungo sa elevator. Anong klaseng hospital ito? Paanong ang pagsasanay sa mga nurse ay walang moralidad? How dare they use the patient's life as experiment? Master Ming, pwede bang magtagal pa? Magpahinga muna tayo saglit. Mabilis na nagmungkahi si Sherwin nang makita niyang si Harry ay magaan ang ulo at mabigat ang paa. Ayos lang ako, bilasan mo ang pag-iniksyon mo. Kung alam ko nakiusap ako kay Nurse Wang na gawin ito. Ang malas ko. Naisip ni Harry na palaging mangyayari sa kanya ang mga kapos palad pagkatapos niyang mabangga si Joralyn. Mukhang totoo talaga. Habang naglalakad silang tatlo sa elevator, sumulyap sa kanila ang tita na namamahala sa elevator at nagtanong, saang palapag kayo pupunta? Para sa basement ito. Bababa tayo sa second floor. Sumagot si Sherwin at nag-isip. Anong uri ng floor plan mayroon ang ospital na ito? Ang mga silid ng paggamot ay hindi binuo ng magkasama ngunit nakakalat sa buong paligid. May isa kahit sa basement. Tiningnan sila ng tiyahin ng kakaiba ngunit pinindot niya ang button sa ikalawang palapag sa basement. Matapos maabot ng elevator ang level 1, lahat ng nasa elevator ay umalis maliban kay Harry at sa dalawa pa. Nagtaka si Harry, bakit walang pumupunta sa basement? Nang dumating ang elevator sa ikalawang palapag sa basement, tinulungan ni Sherwin at Samson si Harry na makalabas ng elevator pagkabukas ng pinto. Isang bugzo ng malamig na hangin ang tumama sa mukha nila at nanginginig sila. Bulok na amoy at amoy ng gamot ang umago sa kanilang ilong. Madilim ang ilaw sa koridor. Shit! Anong klaseng lugar te? Bakit walang tao dito? Hindi mapigilan ni Harry na magmura. Natagpuan din ito ni Sherwin na kakaiba. Gayunpaman, tumalon siya pabalik sa subconsciously sa takot habang itinaas niya ang kanyang ulo. Ay nalalayan pa rin niya si Harry at habang tumatalon siya, nadapa si Harry. Saway ni Harry, anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Master Ming, dito. Dito. Napagtanto din ni Samson na may kakaiba ng tumangala siya. Tanging si Harry lamang ang napakabigat ng ulo para iangat ang kanyang ulo. Ano? Ibuhos mo. Naiinip si Harry, bilasan mo at tingnan kung saan ako mapapa-injection. Master Ming, hindi ka makakatanggap ng injection dito. Sabi ni Samson. Hindi ko kaya. Natigilan si Harry, anong ibig mong sabihin? Dito kinukuha ng mga patay ang kanilang iniksyon. Itinuro ni Samson ang isang lugar na hindi kalayuan sa kanila at nataranta, Master Ming, ito ang morgue. Ano? Tumalon sa takot si Harry nang marinig niya ang mga salita ni Samson. Siya ay tama. Malinaw ang label na morgue, at tila nakakatakot sa ilalim ng madilim na ilaw sa koridor. Nang magsimulang magpanik ang tatlo, bumukas ang pinto ng morgue. Tumakbo. Nakalimutan ni Harry na siya ay isang pasyente, hindi alam kung saan siya nakakuha ng lakas, tumalikod siya at sumugod sa elevator na parang baliw. Galit niyang pinindot ang butones ng elevator ngunit ang elevator ay higit sa 10 antas sa itaas nila. Kinailangan nilang maghintay ng ilang sandali bago bumaba ng elevator. Sina Sherwin at Samson ay labis ding kinakabahan. Bagamat palagi nilang ipinapaalala sa kanilang sarili na walang multo sa kalagitnaan ng araw, nakakatakot ang kapaligiran at mas binilisan ang paglukso ng kanilang mga puso ng walang dahilan.
Dahan-daang bumukas ang pinto ng morgue at unti-unting lumabas ang isang mortuary trolley. Narinig ni Harry ang ingay at agad na nawala ng malay pagkatapos niyang lumingon upang makita. Hapo na rin ang katawan niya at pagkatapos niyang matakot. Hindi na siya manatiling malay. Bagamat natakot sina Sherwin at Samson, nakahinga sila ng maluwag nang makita nila ang nasa likod ng trolley. Isang maikli at matandang lalaki ang nagtulak ng trolley patungo sa elevator. Dahil masyadong madilim ang mga ilaw at maikli ang matanda, napkamalan nilang siya ang trolley na kusang dumudules. Nakita rin ng matanda sina Sherwin at Samson. Nang makita niya si Harry Kang, na nakahiga sa sahig na walang malay at agad na nagtanong, isa pang patay. Bakit ninyo siya pinapante sa inyong sarili? Nasaan ang doktor? Hindi. Hindi pa siya patay, hindi pa. Napunta lang tayo sa maling lugar. Natakot si Sherwin na ipadala ng lalaki si Harry sa cold storage place at mabilis na nagpaliwanag. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.